Zeyan, pagod ka na dahil sa ilang araw mong pagpupuyat at pag-overtime. Namumutla ka na rin. Uminom ka muna ng sabaw ng manok para lumakas ka. Pwede bang tumahimik ka na lang? At huwag nang mang-abala. Buong araw ka na lang kung magsalita ay parang nagdarasal. Hindi ka ba nagsasawa sa sarili mo? Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Nag-aalala? Ano bang maitutulong mo sa akin? May alam ka ba sa trabaho ng kumpanya? Bukod sa pagiging pabigat dito, ano pa bang kaya mong gawin? Hay nako, matagal ko nang sinabi sa iyo. Huwag kang magpapakasal sa mga galing sa simpleng pamilya. Maliban sa wala nang naitutulong, nakakahiya pa silang isama sa labas. Bruha ka? Isang taong walang mararating. Paano nyo nagagawang sabihin sa akin iyan? Aba, naintindihan mo pala? Huwag nyo pong kakalimutan na noon kami ng anak nyo ay magkaklaseng pareho ng eskwelahan. Dahil sa kaniya, itinalikod ko ang pagkakataon na maging exchange student. Isinuway ko ang pagkakataon na mag-aral sa ibang bansa. Buong puso akong nagpakasal sa anak nyo ng walang pag-aalinlangan. Saan ba ako nagkulang sa inyong pamilyang Lu? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita ng ganyan sa nanay ko? Naaalala mo pa ba? Ang sabi mo habang buhay mo akong aalagaan ng mabuti. Ngayon, nasaan na? Ito ba ang sinasabi mong habang buhay? Noon iyon, bago pa ako mahimasmasan. Nadala lang ako ng bugso ng damdamin. Ngayong ako na, ang nagpapakain at nagpapabahay sa iyo, at umaasa ka na lang sa pamilya naming pamilyang Lu. May lakas ka pa ng loob na banggitin ang nakaraan? Anong karapatan mo? Bakit nandyan ka pa rin? Nakakahiya ka sa paningin namin, lumayas ka. Lumabas ka ng pamamahay ko. Wanwan, hindi pa ba sapat ang eksenang ito? Lolo, Dati, mapilit ka na magpakasal sa kaniya at nilihim mo pa ang pagkatao mo at sinabing ang tunay na pag-ibig ay walang katapat na halaga. Ngayon nasaan na? Ito ba ang klase ng kasal na gusto mo? Lolo, siya ay stress lang sa pressure sa trabaho, hindi niya po sinasadya. Kapag naging maayos na ang kumpanya, tiyak na magiging maayos din ang isip niya. Lolo, pakiusap po, tulungan niyo po siya, bigyan niyo po ng pondo ang pamilya Lu. Maaari po ba? Mayroon tayong pustahan noong nakaraang taon. Binigyan kita ng 1 taon para patunayan sa akin na maayos ang pagsasama niyo. Ngayon, 3 araw na lang ang natitira. Sa loob ng 3 araw, imulat mo ang iyong mga mata kung ang lalaking ito ay sulit pa rin bang paglaanan ng paghihirap mo. Kapag nakapagdesisyon ka na, umuwi ka na sa akin at manahin ang grupo, pati na ang lahat ng nararapat para sa iyo. Congratulations po, President Lu. Bigla kasing nagpasok ng puhunan ang Juan to Capital sa Lu Group. Kaya talagang sumigla ang daloy ng pera natin. Kung walang magiging problema, ang presyo ng stock ay siguradong madodoble. Diba? Oo nga. Sa wakas ay naayos din. Napakaganda ng kinabukasan ng The Lu family. Kaya naman lahat ay gustong makisali at makakuha ng parte. Pero kung pag-uusapan ng galing at mga koneksyon sa buong industriya, ang tanging makakasabay sa The Lu family para sa isang matibay na pagsasama ay walang iba kundi kaming The Lin family lang. Tungkol naman kay Jiang Wan, ang babaeng iyon na wala nang ginawa kundi makaikot sa kusina, wala naman siyang naitutulong sa iyo, pabigat lang siya, mas mabuti pang tapusin na ang lahat. Magpakasal tayo, pareho tayong mananalo. Si Jiang Wan ay asawa ko pa rin sa mata ng batas. Kapag nakipaghiwalay ako sa kanya ngayon, baka makasira pa ito sa imahe ng The Lu family. Pero sa itsura niyang yan, talagang wala siyang maitutulong sa iyo. Hindi mo man lang siya mailabas sa mga business meeting. Hindi tulad ko.
Anong ginagawa nyo? Jiang Wan, hindi mo ba alam kumatok bago pumasok? Sister Wanwan, huwag kang mag-isip ng masama. Nag-uusap lang kami ni President Lu tungkol sa trabaho. Kailangan bang ganyan kayo kalapit para pag-usapan ng trabaho? Lu Zeyan, matagal mo na ba akong niloloko sa ibang babae? Nagawa mo ba talaga ito sa akin? Ano na naman bang ikinagagalit mo? Nasa opisina tayo at nagtatrabaho kami. Ano bang pinagsasabi mo? Wala ka nang alam gawin kundi gumawa ng gulo ng walang dahilan. Ako pa ang gumagawa ng gulo. Sige, ipapakita ko sa lahat ngayon kung gaano kasama ang ugali mo. Lu Zeyan, Ikaw, makinig kayong lahat. Ang President Lu nyo ay may kahalayan sa opisina kasama ang ibang babae. Nakalimutan na niya ang mga pangako niya sa akin. Nakalimutan niya ako at ang lahat ng isinakripisyo ko para sa kanya. Ngayong mayaman na siya, iiwan na lang niya ang asawa niya. Napakawalang hiya niya. Ang taong katulad niya, karapat-dapat ba siyang maging boss nyo? Jiang Wan, hindi ka pa ba titigil sa pagwawala mo? Gusto mo ba akong sirain pati ang The Lu family para lang makaganti? Umalis ka na dito, lumabas ka. Kayong mga tauhan, ilabas niyo ang baliw na babaeng ito. Weiwei, tungkol sa kakulangan ng pondo ng Dalin family, hindi na natin ito matatago pa ng matagal. Kailangan mong makuha si Lu Zeyan ngayon din. Dahil sa puhunan na nakuha niya sa Huantu, dodoble ang presyo ng stock ng The Lu family. Siya lang ang makakapagligtas sa atin. Huwag po kayong mag-alala pa. Sawang-sawa na si Lu Zeyan kay Jiang Wan na wala ng ganda. Siguradong maghihiwalay din sila. Hindi magtatagal, magiging akin na ang posisyon ng Mrs. Lu. Alis! Alis ka na rito agad. Huwag kang magpakita ng kahihiyan dito. Sa buong buhay ko, hindi ko na gusto makita ka uli. Huwag kang matakot. Nandito lang ako palagi. Baka masyado lang malakas ang pressure sa kumpanya. Kaya kung ano-ano na ang nasasabi niya. Siguro kung magtitiis pa ako ng kaunti at maging mas mabait pa sa kanya, baka maalaala niya ang dati niyang sarili. At baka mabalik tayo sa dati. Sabi ni Lolo, may 3 araw pa sa kasunduan. Bibigyan ko pa ang pagsasamang ito ng 3 araw na palugit. Isang pagkakataon pa para kay Lu Zeyan at isa pang pagkakataon para sa sarili ko. Ma, ito po ay isang panghabambuhay na card para sa isang sikat na beauty clinic. Sa mga bakanting oras nyo, pumunta po kayo roon para sa inyong katawan. Aba, mabuti naman at naging maasikaso ka. Naku, alam ko talagang ang anak ko ay iniisip ang kapakanan ko. Alam niyang pagod ako, kaya palihim niya akong ikinuha nito, di ba? Hindi po, ako po ang... Nandito ka na? Eksaktong luto na ang pagkain. Puro paborito mo ang mga ito. Hala. Wanwan, hindi sa pinagsasabihan kita, pero ang panggugulo mo sa kumpanya kanina ay nakakahiya para kay Zeyan. Presidente na ng kumpanya si Zeyan. Kailangan niya ng dangal. Tignan mo nga ang sarili mo, araw-araw kang nagluluto sa bahay at naglilinis. Ano bang magiging pag-uusapan ninyong dalawa? Sa susunod, huwag ka na sanang pumunta roon para manggulo. Opo. Ang nangyari ngayong araw, ayaw ko nang maulit pang muli. Kung magwawala ka ulit sa kumpanya, pagbabayarin kita ng mahal. At isa pa, mula ngayon huwag mo na akong pupuntahan para hatiran ng pagkain. Ang akala ng iba ay tamad ang katulong namin at hindi gumagawa ng gawaing bahay dahil laging nasa kumpanya. O baka akalain nila na ang isang katulong na tulad mo ay gustong umangat, na parang wala akong pinag-aralan. Katulong lang pala ako. Ano pa ba sa tingin mo? Tignan mo ang itsura mo ngayon. Ang tawagin kang katulong ay pampalubag loob na sa iyo. Nababaliw ka na ba?
Ayoko na. Hindi na ako magiging katulong nyo. Luzean, mag-divorce na tayo. Madam, pasensya na, paalala lang po na ang mga kwarto rito sa aming hotel ay nagsisimula sa $100,000. Sigurado ka bang magpapareserba ka? Gusto ko ng presidential suite. Ang presidential suite ay nagkakahalaga ng $300,000 kada gabi. Sigurado ka bang kakayanin mo iyon? Ito ang sa Juan to Group na Black Diamond Card. Ikaw, pasensya na po. Nabulag po ako sa kung sino ang kaharap ko. Hindi ko po alam na ikaw pala ang may-ari ng Juan to Group. Ipagpaumanhin niyo po ang aking kawalan ng galang. Nakahanda na po ang kwarto ninyo, ang presidential suite sa pinakatuktok. At may sarili kayong VIP lane, pati na rin 24 na oras na butler na nakaabang para sa inyo. Huwag niyo akong istorbuhin. Gusto ko munang mapag-isa. Sige po, mag-iingat kayo. President Jiang, narito ang real-time summary ng lahat ng inyong mga ari-arian. Mayroon kayong share sa Jiangxi Group na 41.7%, $320 milyong sa trust fund, 5 townhouse sa Beijing, 1 penthouse sa Shanghai, 1 apartment sa Paris, at iba pang investment sa private bank. Napakadami niyan. Opo, President Jiang, taon-taon ay naglalagay ang matanda ng mga dibidendo sa iyong trust account at sa kabuuan, umabot na ito sa $320 milyong. Bukod pa riyan, ang mga real estate na iniwan ng iyong ina ay tumaas na ang halaga ng 4 na beses. Ikinasal ako sa kanya nang hindi man lang umabot ng 1 taon. Dati, noong may krisis ang kumpanya niya, pinalagyan ko iyon ng pera kay Juan Tu at unti-unti siyang tinulungang makabangon. Akala ko, kapag hindi ako nakipagkumpetensya, hindi nagmayabang o nagpakitang gilas, ay makakakuha ako ng isang tapat na pagmamahal. Ngayong naiisip ko, napakatanga ko pala. Ginawa ko ang sarili kong katulong. Sana pala ipinili ko na lang na maging sarili kong sandigan. President Jiang, Wala nang saysay ang usapang ito. Ihanda na ang kasunduan sa diborsyo. Ang mga ari-arian niya, wala akong kukunin kahit 1 sentimo. Hindi ko kailangan ang Dalu family niya. Gusto ko lang matapos agad ang diborsyong ito para tuluyan na kaming wala ng koneksyon sa isa't isa. masusunod po, President Jiang. At isa pa, yung card para sa top tier beauty club na kinuha ko para kay Sumailan. Ipakansela mo agad bukas ng umaga. I-block ang lahat ng access niya. Naintindihan ko po. Ipapaalam ko na agad ito. Mula sa araw na ito, yung babaeng palaging nasa kusina, sumusunod sa gusto ng iba, at nagpapakumbaba na si Jiang Wan, ay wala na. Mula ngayon, mabubuhay na ako para sa aking sarili. Ang buhay na kinalimutan ko ay unti-unti kong babawiin lahat. Ma, ang dumi ng bahay na to, maaari pa bang matirhan ito? Ma, hindi mo ba talaga pwedeng ayusin ito? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Magulo itong bahay, pero hindi lang ito kasalanan ko. Noong nandito pa si Jiang Wan, kailan naging ganito kagulo ang bahay? Pag uwi ko, ako pa itong mapagbubuhusan mo ng galit. Jiang Wan? Ngayon naalala mo na siya? Hindi ba ikaw mismo ang nagpaalis sa kanya? Buong araw na pero hindi man lang tumatawag. Bakit? Inaasahan mo pa ba na babalik siya dito mag-isa para magsilbi sa iyo bilang libreng katulong? Managinip ka na lang. Pinagsabihan ko lang naman siya ng kaunti. Siya mismo ang gustong umalis. Ano bang problema niya? Nagawa pa niyang magbalibag ng gamit. Dapat ko pa ba siyang pagsilbihan na parang reyna para lang pakiusapan siyang bumalik? Sasabihin ko sa iyo, gumawa ka ng paraan, suyuin mo si Jiang Wan para bumalik sa akin.
Masipag siya at wala pang hinihinging pera. Mas sulit iyon kumpara sa iba, mas maaasahan pa siya, di ba? Tsaka, saan naman pupunta ang batang yon? Kapag kinausap mo siya ng maayos, siguradong susunod-sunod na uli yon sa iyo pabalik. Sandali, tungkol sa black card ko sa beauty salon, may tumawag sa akin kanina, sabi nila, frozen na daw ang card ko. Ano bang nangyayari? Anong black card? Kailan pa ako kumuha ng card para sa'yo? Baka scam yan? Scam? Luzayan, may dadalhin lang akong dokumento. Ibang klase, isang araw lang kitang hindi nakita ay nagbago ka na. Nagdala ka pa ng 2 bodyguard para lang magpasikat? Nagpapanggap ka bang importante? Ito ang divorce papers. Naihanda ko na ito. Kahit 1 sentimo ay wala akong hihingin sa iyong ari-arian. Pumirma ka na para tapos na tayo. Jiangwan, ano na namang pakulo ito? Nagpapaimportante ka ba? Gusto mo bang sunduin pa kita? Jiangwan, sa pagkuha mo ng 2 bodyguard, sino naman ang tinatakot mo? Ikaw na. Anong nangyayari? Bakit parang natatakot ako sa isang hamak na babae? Matagal na kitang gustong mawala sa paningin ko. Pangit mo na. Pumirma na ako. Umalis ka na sa bahay ko ngayon din. O baka naman, gusto mong manatili para magpatuloy bilang katulong sa bahay ko? Baka bigyan pa kita ng konting makakain. Kapag lumabas ka sa pintong ito ngayon, kahit lumuha ka pa o lumuhod at magmakaawa, hindi na kita muling tatapunan ng tingin. Luzayan, huwag kang mag-alala. Nasusuka na akong tumingin pa sa iyo muli. Hello, paki-order nga ng 2 kape. Sige po. Salamat. Zayan, sinasabi mo bang ang tungkol sa pagtutulungan sa Juantu sa pagkakataong ito ay sigurado na talaga? Siguradong siguro na? Pumasok na ang pondo. Pagdating ng mga matataas na opisyal ng grupo bukas para mag-inspeksyon, kapag natapos na ang prosesong ito, ang presyo ng stock ng The Lu family para sa huling bahagi ng taon ay madodoble man lang. Paano naman yung ipinangako mo sa akin? Kailan mo iyon gagawin? Ang tungkol sa kasal natin, Kung hindi, yon ano pa? huwag kang mag-alala. Kapag natapos na ang pakikipaghiwalay ko kay Jiangwan, tiyak na ibibigay ko sa iyo ang pinakamagarbong kasal sa buong lungsod para maging marangal kang maging Mrs. Lu. Heto na po ang kape ninyong 2. Salamat. One, medyo abala ang kumpanya kamakailan at marami akong hawak na proyekto at hindi rin sapat ang pondo ko sa ngayon. Pwede bang wag muna nating ituloy ang kasal? Naiintindihan ko. Uunahin natin kung ano ang mahalaga para sa kumpanya mo. Hindi importante ang kasal. Basta't kasama lang kita palagi, masaya na ako. One, humihingi ako ng pasensya. Huwag kang magalala. Kapag nalagpasan ko ang panahong ito, tiyak na bibigyan kita ng pinakamagarbong kasal. Huwag kang mag-alala. Basta't kasama kita, sapat na iyon sa akin.
President Jiang, narito na po kayo. Xiao Chen, naalala kong iniutos ko. Naitigil ang lahat ng pag-apruba sa pagtutulungan ng Huantu at Lu Group. Bakit? Bakit tuloy pa rin ang pamumuhunan sa The Lu family? May inspeksyon pa mula sa mga nakakataas bukas. President Jiang, noong gabing iyon, nang ihanda ang kasunduan, iyon ang utos nyo, ngunit kalaunan ay kinanselan nyo rin po. Sabi nyo po ay hindi nyo matitiis na makitang mawala na lang ng parang bula ang masikap na kumpanya, kaya... President Jiang, ngayon po ba? Kailangan ko na bang ipaalam agad na itigil na agad ang lahat ng pakikipagtulungan sa The Lu family at kanselahin ang iskidul ng inspeksyon bukas? Huwag mong kanselahin. Ang inspeksyon ng mga matataas na opisyal bukas ay hindi mababago ang petsa at hindi kailangan ng ibang mamumuno sa grupo. Ako mismo ang pupunta. Huwag kang kabahan, formalidad lang naman ang gagawing inspeksyon. Nailipat na ang lahat ng pondo, kaya wala nang magiging problema. Alam ko po. Kumusta po kayo? Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Lu Ziyan, narito ako para may ipaalam sa iyo. Jiangwan, nawawala ka na ba sa sarili mo dahil sa divorce natin? Inspeksyon ito ng Huantu. Anong kalokohan ang ginagawa mo rito? Ang pamumuhunan ng Huantu sa The Lu family, ititigil na agad. Anong pinagsasabi mo? Sino ka ba sa tingin mo? At tungkol ito sa Huantu, may karapatan ka bang makialam? Tumingin ka muna sa salamin? Akala mo ba may kwalifikasyon ka? Ate Jiangwan, formal na okasyong pangnegosyo ito. Ang mga personal na problema niyo ni President Lu, ayusin niyo na lang ng pribado. Nakakahiya naman kung magkakagulo kayo rito, hindi ba? Security, pakiusap, ilabas niyo ang babaeng ito. Ano, ito? Ang selyong ito, paano mo ito nakuha? Jiangwan, labag sa batas ang pamemeke ng opisyal na selyo. Gusto mo bang makulong? Maaari mo kaming isumbong sa mga pulis kung gusto mo. Jiangwan? Dalhin mo ang mga peking gamit mo at lumayas ka rito. Kapag hindi ka pa umalis, tatawag na ako ng security. Kung talagang ganoon kakagaling, bakit pinalayas kita sa bahay noon? Lu Ziyan, napakayabang mo pa rin hanggang ngayon. Hello? President Lu, naglabas na ng formal na liham ang legal department ng Huantu. Epektibo na ang pagpapatigil ng kooperasyon natin. Ang daming tumatawag na shareholders, tinatanong kung anong nangyayari. Bumabagsak na ang halaga ng ating stocks. Anong nangyayari? Kinumpirma na po ng legal department. Ang termination letter ay galing sa board of directors. Tumutugma po ang seal number. Hindi po ito falsipikado. Paano naman ang penalty? Paano na ang bayad sa breach of contract? Sila ang nag-cancel ng basta-basta. Malinaw ang nakasulat sa ating kontrata na kailangan nilang magbayad ng napakalaking halaga. Mali nila ito, hindi natin sila pwedeng hayaan na lang. Walang makukuhang penalty. Matagal na nilang nalaman ang mga butas sa ating kumpanya at ginamit nila iyon para tapusin ang kasunduan. Ayon sa mga tuntunin ng kontrata, tayo pa nga ang kailangang magbayad ng malaking halaga para pambayad sa abala nila. Imposible yan. Paano nangyari ito? Sino? Sino ba talaga ang nasa likod nito? Hindi ko ito matatanggap. Pinaghirapan kong buuin ng maraming taon ang The Lu family. Paano ito masisira ng ganito na lang? Hindi. Talaga bang si Jiangwan ang may gawa nito? Isa lang siyang may bahay. Paano niya magagawang makasira ng ganito? Hindi! Pero bukod sa kanya, sino pa ang gagawa sa akin ito?
Zayan, ayos ka lang ba? Huwag ka masyadong mag-alala. Importante ang kalusugan mo. Nagutos na ako na paimbestigahan kung ano ang ugnayan ni Jiangwan at ni Huan Tu, alamin niyo ang katotohanan. Huwag kang masyadong mataranta, siguradong may paraan pa. Lu Zeyan, pumarito ka nga. Ang beauty card ko, tumawag ang Yunjin Clubhouse at sabi nila, nakakancel na daw ito. Hindi ba't sinabi mong bayad na ang pang-1 taon? Wala akong alam sa card na yan. Pwede bang tantanan niyo muna ako? Paano itong nangyari? Bakit naman ito mabablock? Naku, hindi ko na magamit ang card ko. Isa iyong premium lifetime card. Alam ko na. Ang masamang babaeng iyon, ipinablock niya ang card ko. Ano ang karapatan niya? Ha? Hindi ba't pinalayas na siya sa pamilyang Lu? May gana pa siyang maghiganti sa akin. May lakas loob pa siyang ipakancel ang card ko. Nakakalimot na ba siya ng kinalalagyan niya? Tigil, babagsak na ang kumpanya. At card mo pa rin ang iniisip mo? Maaari bang manahimik ka na muna? Huwag mo na akong dagdagan ng problema. Zayan, tungkol sa butas sa kumpanya ngayon, gaano ba kalaki ang lugi natin? Magsabi ka lang, magtulungan tayong makahanap ng paraan. Way! Isang paraan na lang ang naiisip ko. Ito ay ang pagsamahin ang pamilya natin sa pamamagitan ng kasal. Dahil kung makikipagtulungan ang Lin Group sa amin, maliligtas ako. Wala nang ibang paraan. Kapag nakabangon na ulit ako, hindi kita bibiguin? Pangako, ayos ba? Suriin ang relasyon ni na Jiangwan at Huan Tu, alamin ang lahat ng kailangang malaman. Huwag palalampasin kahit ang pinakamaliit na detalye. Kailangan ay detalyado ang ulat. Ang walang kwentang si Lu Zeyan ay talunang-taluna na. Babagsak na rin ang pamilyang Lu. Isang malaking gulo na lang yan. Hindi tayo pwedeng madamay sa kanilang pagbagsak. Kailangang humanap na tayo ng ibang paraan para iligtas ang ating sarili. Bayad kayo. Magbayad kayo. Lumabas ka dyan, Lu Zeyan. Magbayad ka. Magbayad kayo. Lumabas kayo. Magbayad kayo. Magbayad kayo. Magbayad kayo. Magbayad kayo. Sa mga pinuno po mga boss, pakiusap, uminahon po kayo. Makinig po kayo sa paliwanag ko. Nahaharap lang sa pagsubok ang The Lu family ngayon, pero kapag may pondo na, sisiguraduhin ko pong lahat ng utang namin sa inyong lahat ay mababayaran ng buo. Hindi kami tatakas. Paliwanag? Ginagawa mo ba kaming tanga? Dapat kang magbayad ngayon. Kung hindi, hindi ka makaalis. Magbayad ka. Magbayad ka. Magbayad ka. Magbayad ka na ngayon. Magbayad ka. Magbayad ka. Lu Zeyan, wala kang kwentang tao. Tingnan mo, ang kumpanya. Anong nangyari dahil sa iyo? Dati pa kitang binalaan na huwag pakasalan ang malas na si Jiangwan, pero pinilit mo pa rin. Tingnan mo, siya ang nagpabagsak sa iyo, pati na ang The Lu family natin. Ma, sa gitna ng lahat ng ito, bakit ganyan pa ang sinasabi mo? Wala namang naitutulong iyan. Ano? Ako pa ang nanggugulo? Dagdag pa ba ako sa problema? Sinasalba kita. Sinasalba ko ang ating The Lu family. Ngayon din, pumunta ka kay Lin Weiwei at makipagsundo sa kasal. Sa pagsasama ninyo, doon lang magiging matatag ang sitwasyon ngayon. Iyon lang ang tanging paraan para maligtas ang The Lu family. Naintindihan ko na, Ma. Pupuntahan ko si Lin Weiwei at magpapakasal agad. Weiwei, alam ko na mahirap ang kalagayan ng The Lu family ngayon. Pero seryoso ako sa pagsasama natin basta't pumayag ka. Tutulungan ng The Lin family ang The Lu family na makabangon. Kapag umayos na ang The Lu family, aalagaan kita ng mabuti. Hindi kita hahayaang mahirapan. Kasal? Lu Zeyan, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ang The Lu family ngayon ay puro problema, anumang oras ay pwedeng malugi. Tapos gusto mo pang pumasok ako sa sitwasyong iyan, para lang madamay sa malas mo. Ano bang tingin mo sa aking mga taga Lin Weiwei? Weiwei, alam kong nag-aalala ka, pero nangangako ako kapag nagsama tayo at naglagak ka ng pondo sa The Lu family, siguradong bubuti agad ang kalagayan ng kumpanya. Pangako, hinding-hindi ka magsisisi. Tigil na. Huwag mo nang ituloy ang walang kwentang usapan na ito. Noon, gusto kong makasama sa The Lu family dahil may silbi pa ito. Pero ang The Lu family ngayon, wala nang halaga. Bakit naman kita tutulungan? At bakit ako magpapakasal sa iyo?
May gagawin pa ako, kaya aalis na ako. Tungkol naman sa kasal, pinapayuhan kita na huwag ka nang mangarap ng gising. Luzean, harapin mo ang katotohanan. Sa lagay mong iyan, hindi mo na ako kalebel. The Lu family? Ito na ba talaga ang katapusan? Hello po, Pinuno. Ako po si... Hello po, Pinuno. Ako po si Lu Group Luzean. Mayroon po akong proposal na gustong talakayin sa inyo. Nahaharap sa pagsubok ang The Lu family ngayon at kailangan namin ng tulong ng 1-2. Asahan niyo pong tatanawin ko itong malaking utang na loob balang araw. Sana po ay pag-isipan ninyo. Dapat magtagumpay ito. Kailangang makakuha ako ng pagkakataong makita sila. Ito na ang huling pag-asa ng The Lu family. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako susuko. Magandang araw po. Ako po ang Luzean ng Lu Group. Nais ko po sanang makita ang pinuno ng inyong kumpanya. Mayroon po akong mahalagang pag-uusap para sa kolaborasyon. Pakiusap. Baka pwedeng pagbigyan nyo na ako. Salamat po sa inyo. Pasensya na po, President Lu. Masyadong busy ang management namin. Kung walang appointment, hindi po pwedeng makipagkita. Pakiset na lang po muna ang inyong appointment. Sasabihan namin kayo kapag may balita na. Alam ko pong wala akong appointment. At pasensya na po sa pangiistorbo. Pero ang pakay ko po ay napakahalaga talaga. Nasalalay po dito kung maliligtas pa ang The Lu family, baka pwedeng pagbigyan nyo na ako. 5 minuto? 5 minuto lang po. Naiintindihan ko. Sige po. President Lu, pinapapasok na po kayo sa taas ng aming boss. Dito po tayo. Tuloy po. Jiang Wan, bakit ikaw ang narito? President Lu, matagal din tayong hindi nagkita. Akala ko ay nakalimutan mo na ako. Akala ko hindi mo na ako kilala. Jiang Wan, anong ginagawa mo rito? Kailan lang simula nang nag-divorce tayo? Hindi ka na ba makahanap ng disenteng trabaho? Kaya pumasok ka na lang na tagalinis? Sa bagay, ang katulad mong babae, bagay lang sa pagpupunas ng mesa at pagwawalis sa sahig. President Lu, tila hindi mo pa naiintindihan na ang taong pinuntahan mo ngayon para hingan ng tulong ay ako. Jiang Wan, tigilan mo ang pag-arte. Ang boss ng 1-2 Group. Sa tingin ko, sa sobrang sama ng loob mo sa paghihiwalay natin, nasisiraan ka na ng bait. Sa tingin mo ba, sino ako? Ang tingin ko sa iyo ay isa kang baliw na sadyang pumunta rito para lang magkunwari. Mahiya ka naman, pwede ba? Dahil narito ka para maglinis, ayusin mo ang pagwawalis mo, punasan mo ng maigi ang mesa, at umayos ka ng ugali. Huwag kang paharang-harang dito. Kung may delikadeza ka pa, makaalis ka na ngayon din. Kung alam mo ang mabuti sa iyo, umalis ka na agad at huwag kang humarang sa seryosong usapan ko. Wala akong pakialam kung paano ka nakapasok dito, pero kapag nabulabog mo ang trabaho ko, hindi mo kakayanin ang parusang matatanggap mo. President Lu, bakit hindi mo muna tignan ang kwalifikasyon ng Lu Group? Kahit ang pinakamababang standard para makipagtulungan sa 1-2 ay hindi nyo maabot, tapos sasabihin mong tutulungan mo kami? Jiang Wan, sino ka ba sa akala mo? Ang sabi mo may problema, edi may problema agad? Huwag kang magkunwari sa harap ko. Ilabas nyo siya. Mula ngayon, ang sinumang taga Lu Group ay hindi na pwedeng tumapak kahit isang beses sa 1-2. Jiang Wan, humanda ka sa akin. Kapag nakaharap ko na ang totoong boss dito, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Jiang Wan, tandaan mo ito. Kapag nakita ko na ang boss nyo, paluluhurin kita at magmamakaawa ka sa akin. Ayos ka lang ba? Itong 1-2 nyo, napakapangit na kumpanya nito. Hayaan nyo ba ang isang pinalayas ng pamilyang Lu, isang babaeng walang modo, na magpanggap dito ng ganyan? Nasaan ang mga pinuno nyo? Palabasin nyo silang lahat ngayon din. Disiplinahin nyo ang mga tauhan nyo.
Jiangwan, ikaw na masamang babae ka. Siguro ay matagal ka nang may kinalaman sa mga taga-Huantu, kaya naman pala nagawa mong makipaghiwalay sa Zeyan namin. Ang isang babaeng gaya mo na walang dangal ay nararapat lang na layuan at laitin ng lahat. Kaya naman pala bigla kang naging matapang dahil pala nakapasok ka na sa Huantu. Iniisip mo ba na kapag nag-ayos ka ay nakaangat ka na sa buhay? Sa paningin ko, mananatili kang isang hamak na babae. Narinig niyo ba ang lahat? Ipamahagi ang anunsyong ito na simula ngayon, ang sinuman mula sa pamilyang Lu ay bawal nang tumapak sa Huantu. Kapag nakita niyo sila, ay paalisin sila at siguraduhing hindi na sila makakabalik. Jiangwan, pagbabayarin kita. Titingnan natin kung hanggang kailan ka magyayabang. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamalaki. Ang babaeng katulad mo, makakatanggap din ng parusa balang araw. Jiangwan, maghintay ka lang. Ako si Pamilyang Lu, hinding-hindi kita mapapalampas. President Jiang, ang puhunan ng The Lu family ngayon ay tuluyan ng naputol. Nagsimula na ring magdemanda ang mga developer at ang panig ni Lin Weiwei ay tuluyan ng lumayo sa The Lu family. Naintindihan ko. Patuloy mong tutukan ang pag-aayos ng ari-arian ng The Lu family. Sige po. Kayo. Anak, pumunta tayo kay Lin Weiwei. Hindi ba? Dahil sa pinagsamahan natin noon, siguro naman ay hindi niya tayo matitiis sa ganitong sitwasyon, di ba? Si Lin Weiwei, marunong siyang sumama sa Agos. Noong sikat pa tayo, mas malapit pa siya kaysa kanino man. Ngayon, mas mabilis pa siya sa pag-iwas sa atin. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Kung hindi talaga uubra, ay pupunta tayo sa pinto ng The Lin family para abangan siya. Hay naku, kung talagang hindi pa rin pupuwede, pupunta na lang tayo sa tapat ng pinto ni The Lin family para abangan siya doon. Kailangan naman niyang lumabas at makipagkita sa mga tao, di ba? Hindi talaga ako naniniwala na kaya niyang panindigan to hanggang sa huli. Itong si Lin Weiwei. Siya? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya lumalabas? Weiwei, nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ang The Lu family. Tulungan mo ako. Basta't handa mo akong tulungan, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Tama siya, Weiwei. Isipin mo na lang ang pinagsamahan nyo ng aming si Zeyan noong mga nakaraang panahon. At kayong Lin Group sana ay magbigay ng kahit kaunting tulong kapag nakabangon na ang The Lu family. Pagdating ng oras ay maari ka nang pakasalan ng bongga ni Zeyan. Ikaw na ang magiging tunay at legal na may bahay ng The Lu family. Lu Zeyan, Tita Su, kanawawala na ba kayo sa katinuan? Sa laki ng problemang kinakaharap ngayon ng The Lu family, bakit naman kaya ng Lin Group? Ana ayusin at punan ang lahat ng iyan para sa inyo? Sa grupong The Lin family, bakit ko naman kayo tutulungang magbayad? Ay naku, hindi sa ganoon. Nagkaroon lang kami ng kaunting pagkakamali, makakabawi rin kami. Noong makipagkasundo kami sa inyo para sa kasal, minata nyo lang kami at ang tagal nyong magdesisyon. Ngayong wala na kayong mapuntahan, sa kanyo ako lalapitan, huli na. Sa halip na magmakaawa kayo sa akin, isipin nyo na lang kung paano kayo mabubuhay kapag nabangkarote na kayo. May date pa ako, kaya hindi na ako mag-aaksaya ng oras sa inyo. Napakawalang utang na loob na babae. Dati, kung hindi dahil kay Zeyan, aabot ba sa ganito ang The Lin family nila? Isa siyang ahas. Tapos na tayo. Sa nangyari sa The Lu family, wala na talagang makakapagsalba sa atin. Ni-freeze na ng bangko ang lahat ng account ko. Maging ang mga bahay at sasakyan ko. Nakuha na rin lahat. At dumating na rin sa korte ang demand letter mula sa abogado ng mga supplier. Sinampahan tayo ng kaso ng mga supplier at dumating na rin ang letter ng abogado sa korte. Ano? Ano na ang gagawin natin? Wala na talagang pag-asa ang kumpanya. Si Jiangwan to. Sigurado akong si Jiangwan ito. Siya ang may gawa nito sa likod natin.
Gusto niya akong gantihan? Siguradong nandoon siya sa Juan 2 at naging kalaguyo ng isang mataas na opisyal para lang makapaghiganti sa akin at gusto niya akong sirain ng tuluyan. Siguradong ganoon nga. Ang babaeng iyon, noon pa man ay hindi na siya matino. Kahit noong kasal niyo pa ay marami na siyang itinatago. Iyon pala ay matagal na siyang lumalandi sa mga mayayamang lalaki. Dapat ko siyang bigyan ng leksyon. Tama iyan. Zeyan, hindi natin siya pwedeng hayaan na lang. Magsagawa tayo ng news conference. Dapat malaman ng lahat na umangat lang siya gamit ang masamang paraan. Dapat din niyang maranasan ang tuluyang pagkasira ng dangal. Ngayon din ay magpo-post ako sa mga business forums at sa mga social media platforms. Kailangan din nating iparanas sa kanya ang pait ng pagkasira ng dangal. Pupunta ako ngayon sa mga business forum at mga social media platform para mag-post na ginamit ni Jiangwan ang kanyang ganda para makapasok sa Juan 2 at pinapabagsak ang Dalu family para gantihan ang dating asawa. Kahit anong paninira ay gawin nyo. Lahat ng masamang pwedeng isulat ay ilabas nyo. President Jiang, tingnan niyo po. Sina Luzean at Sumailan ay gumagawa ng mga chismis tungkol sa inyo online. Sabi nila, gumamit daw kayo ng hindi magandang paraan para umangat at sinadya niyo ring pabagsakin ang The Lu family. Nagkakagulo na po ang comment section ngayon. Ginagawa lang nila iyan dahil wala na silang choice. Huwag mo na silang pansinin. Lalabas din ang katotohanan. Sa tamang panahon, malalaman din nila kung paano bumalik sa kanila ang sarili nilang kamalian. Opo. Anong ginagawa mo rito? Nandito ka ba para pagtawanan ako? Anong ginagawa mo rito? Narito ka ba? Para pagtawanan ako? Nalaman ko na ang lahat. Ang tunay na may-ari ng Juan 2 ay isang matandang lalaki na nagtatago sa likod ng lahat. At isa pa, pupunta siya bukas sa Juan 2 para mag-inspeksyon. Pagdating ng oras na iyon, sabihin mo sa kanya na ang mga tauhan niya ay may mga kalone at sadyang sinisira ang kontrata. Ipaliwanag mo sa kanya ang lahat ng detalye. Sa tingin mo, ano ang gagawin niya? Totoo ba yan? Bakit naman kita lolokohin sa ganitong bagay? Ikaw mismo ang magbunyag sa masamang taong iyon at sa Jiangwan at samantalahin ang pagkakataong makilala ang tunay na may-ari para magkaroon ng magandang koneksyon. Kapag natapos na ang kontratang ito, dapat ay kasali ang The Lin family namin at siguradong may mapapala ka rin. Para sa mga susunod na hakbang, makikipag-ugnayan ang Xiao Chen sa inyong lahat. Magtanong lang kayo kung mayroon kayong mga duda. Salamat po sa tulong ninyo, President Jiang. Dahil sa sinabi nyo, panatag na po ang loob namin. Nagitiwala po kami sa dangal ng Juan 2. Tiwala kami sa reputasyon ng Juan 2. Jiangwan, hanggang kailan ka magpapanggap? Akala mo ba talaga mga uto-uto kami? At basta-basta mo lang kaming maloloko? Tama. Jiangwan, ikaw na babaeng walang hiya ka. Paano ka magkakaroon ng ganoon kalaking kakayahan para magkunwaring isa sa mga matataas na opisyal ng Juan 2 at magyabang sa harap namin? Ngayon, titingnan ko kung paano mo paninindigan ang mga kasinungalingan mo. Ano ang ipinagpapanggap ko? Luzean, kaysa magwala ka dito, bakit hindi ka na lang bumalik at mag-isip kung paano aayusin ang mga problema sa Dalu family at kung paano nyo babayaran ang utang nyo para sa mga produkto? Ikaw, nagmamaang-maangan ka pa? Nagpapanggap kang namumuno sa Juan 2. Jiangwan, sasabihin ko sa iyo, ang buong pagkatao mo ay naimbestigahan ko na nang malinaw. Pumasok ka lang sa kumpanya dahil sa tulong ng isang opisyal na may lihim na relasyon sa iyo at ginamit mo lang ang koneksyon nila para makapasok sa Juan 2. Huwag mong gamitin ang kapangyarihan ng iba para magmando at umasta na parang kung sino dito. Tama, siguradong may kinalaman lang yan sa maling relasyon. Huwag mong gamitin ang kapangyarihan ng iba para magmayabang dito. Tama, sigurado akong may nag-aalaga sa kanya. Dahil kung wala, paano siya magkakaroon ng kakayahan
na makialam sa mga usaping pangnegosyo. Malinaw na umaasa lang siya sa mga backer niya para sadyang kalabanin ang ating Dalu family. Sinasabi ko sa iyo, Jiang Wan, huwag mong isiping dahil may sumusuporta sa iyo ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Ngayon, ang totoong chairman ng Huantu ay darating para sa isang inspeksyon. Tingnan lang natin kapag isumbong ko sa kanya ang relasyon mo sa matataas na opisyal at ang pagsira mo sa kontrata, ikaw at ang mga taong nasa likod mo, may mukha pa bang maihaharap? Sister Wanwan, huwag mo nang ipilit ang iyong sarili. Alam na ni Zeyan ang buong katotohanan, kaya magsabi ka na lang ng totoo. Bakit kailangan mo pang umasa sa ganyang hindi tamang relasyon para lang mapahiya? Talagang mga kakatwa kayo. Sir, dumating po kayo. Sadyang isusumbong po sana namin sa inyo ang babaeng ito na si Jiang Wan na gumamit ng hindi tamang paraan para makapasok sa Huantu. Sir, nandito na po pala kayo? Plano nga po sana naming magreklamo sa inyo. Ang babaeng ito na si Jiang Wan dahil sa mga maling paraan ay nakapasok sa Huantu at sinisira pa ng kusa ang kontrata sa pagitan ng Dalu family at Huantu, pati na rin ang dangal ng Huantu. Aba, totoo iyan, Lolo Jiang. Kailangang bigyan niyo kami ng katarungan. Itong si Jiang Wan, ginagamit lang niya ang kanyang katawan para makuha ang gusto niya. Wala siyang karapatan na mag-utos dito. At talagang pinupuntirya pa niya ang ating Dalu family. Chairman, hindi niyo po alam? Si Sister Wanwan, siya, gumamit ng maduming paraan para umangat. Nakakahiya po talaga para sa Huantu. Dahil hindi na po namin matiis, kaya pumunta na kami sa inyo para isumbong ito. Lu Zeyan, napakautuin mo talaga. Pumunta ako rito sa Huantu para mag-inspeksyon. Pero hindi ko inakalang makakarinig ako ng ganitong kahibangan. Ako si Jiang Zhenghong. Hindi lang ang chairman ng Huantu Group, kundi lolo rin ni Jiang Wan, ang sarili niyang lolo. Totoo rin naman na ako ang lolo sa tunay na dugo ni Jiang Wan. Ipinahahayag ko na mula sa araw na ito si Jiang Wan na ang tanging CEO ng Huantu. Lahat ng mga desisyon sa grupo, siya na ang may ganap na kapangyarihang magdesisyon. Naiintindihan niyo ba? Imposible. Tiyak na niloloko mo lang ako. Inimbestigahan na namin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Jiang Wan. Hangal, hindi mo man lang ba naisip na Jiang din ang apelyido ko? Lolo Jiang, ako. Talagang hindi po namin alam na apo niyo po pala si Jiang Wan. Nalinlang lang po kaming lahat. Patawarin niyo po kami. Pasensya na po, nawala lang po ako sa sarili. Hindi ko po sinasadyang maggawa ng gulo. Ang lakas ng loob niyong sabihin na may nagbibigay sa kanya ng pera na sadyang sinisira ang kontrata ni hindi niyo man lang kinumpirma ang kanyang pagkakakilanlan at naglakas loob pa kayong pumunta rito sa Huantu para lang magkalat ng chismis at manggulo? Ang kasalukuyang problema ng Dalu family ay dahil sa sarili niyong maling pamamahala at walang kinalaman si Jiang Wan dito. Sa nararanasang hirap ng Dalu family ngayon ay dahil sa sarili ninyong maling pamamahala. Wala itong kinalaman sa Jiang Wan, lalo nang hindi ito sinasadyang paglabag sa kontrata. Lu Zeyan, mas pinili mo pang maniwala na nakuha ko ang posisyon ko sa maling paraan kaysa sa maniwala sa sarili kong kakayahan. Iyon ay dahil sa taglay mong kayabangan at maling tingin sa akin. Hindi mo kailanman ako kinilala ng totoo. Wanwan, nagkamali ako. Nawala lang ako sa sarili noong oras na iyon. Kaya napagbintangan at nasiraan kita. Nagmamakaawa ako, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, magpakasal tayo muli at aalagaan na kita ng mabuti. Ang tawad mo, hindi ko tinatanggap. Pakasal uli, huwag mo nang pangarapin iyan. Ang lahat ng ginawa ninyong panghihiya at paninira sa akin ngayon ay iisa-isahin ko at pagbabayarin ko kayo. President Jiang, Lolo Jiang, alam na po talaga namin ang pagkakamali namin, hindi na po kami uulit, hindi na po kami muling magpapakalat ng mga maling balita. President Jiang, Lolo Jiang, talagang alam na po namin ang aming pagkakamali, hindi na po namin uulitin, hindi na kami kailanman magpapakalat ng maling balita. Jiang Wan, nagmamakaawa ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, mababawi ko rin ang lahat sa iyo. Wanwan, mahusay ang ginawa mo. Iyan ang tunay na anak
ng ating pamilyang Jiang. May prinsipyo at may paninindigan. Lolo, wag po kayong mag-alala. Simula ngayon, mabubuhay na ako para sa sarili ko. Hindi na ako magpapaapi kahit kanino. At proprotektahan ko rin ang lahat ng sa ating pamilyang Jack. Anak, ano na ang gagawin natin? Ang walang hiyang si Jiangwan na iyon ayaw makinig sa kahit anong pakiusap. Talagang katapusan na natin. Ikaw, bilisan mo at mag-isip ka ng paraan. Bakit ka nagpapanik? Wala kang alam. Kilalang kilala ko ang pagkatao ni Jiangwan. Masyadong malambot ang puso niya. Kahit anong gawin ko sa kanya noon, basta't magpakumbaba lang ako at makiusap ng mabuti sa kanya. Hindi naman talaga siya nagagawang magalit sa akin ng matagal. Dati, kahit ano pa ang gawin ko sa kanya, basta't magpakumbaba lang ako at makiusap ng maayos, ay hindi siya totoong nagagalit sa akin. Maghintay ka lang at panoorin ang mangyayari. Pupuntahan ko na siya sa Huantu ngayon. At kapag lumuhod na ako sa harap niya upang humingi ng tawad at ipaalala sa kanya ang lahat ng kabutihan niya sa akin noon, ay tiyak na lalambot ang kanyang puso. Hindi lang niya ako patatawarin, baka tulungan pa niyang isalba ang Dalu family. Sa oras na iyon, muli tayong makakabangon. Wanwan, alam ko na talaga ang aking pagkakamali. Hindi ko dapat ginawa ang maliitin ka. Hindi ko dapat hinayaang maging magulo ang ugnayan namin ni Lin Weiwei. At hindi ko rin dapat binabalewala ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Wala akong kwenta. Nagmamakaawa ako sa iyo na patawarin ako kahit minsan lang. Sige na, gagawin ko ang kahit anong iutos mo sa akin. Luzeyan, tumayo ka. Luzeyan, tumayo ka riyan. Hindi ito ang lugar para sa drama mo. Kahit lumuhod ka pa, wala nang silbi iyan. Hindi na kita mapapatawad kailanman. Lalong hindi ako makikipagbalikan sa iyo. Wanwan, gago ako. Napakasama kong tao. Nagpasilaw ako sa kapangyarihan at pera, kaya hindi ko nakita ang halaga mo. Napakalaki ng isinakripisyo mo para sa akin, pero hindi ko yun pinahalagahan. Sising-sisi talaga ako ngayon. Sising-sisi na talaga ako sa ginawa ko. Noong nagpupuyat ako sa trabaho, palagi kang nasa tabi ko, pinagluluto mo pa ako ng hapunan. Noong nagkasakit naman ako, hindi mo ako iniwan at inalagaan mo ako. Hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng iyon. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, pakiusap. Kasalanan ko ang lahat. Babawi ako sa iyo. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ngayon mo lang naalala ang kabutihan ko. Noong tinatawag mo akong Losyang at minaliit na parang katulong, noong pinalayas mo ako sa labas ng pintuan ng pamilyang Lu. Bakit hindi mo naisip ang lahat ng kabutihang iyon? Noong pinalayas niyo ako sa pintuan ng pamilyang Lu, bakit hindi niyo man lang naalala ang kabutihang ginawa ko? Noong lagi kayong magkasama ni Lin Weiwei at kitang-kita ang tamis ng inyong pagsasama, hinihayaan niyo si Sumeilan na hiyain ako at pahirapan ako sa lahat ng paraan habang ikaw naman ay nakatingin lang at parang walang nakikita. Bakit hindi niyo man lang naalala ang kabutihan ko? Mali ako? Wanwan, lahat ng ito ay kasalanan ko. Kahit anong parusa ay tatanggapin ko. Pero sa ngayon, ang Dalu family ay ikaw lang talaga ang tanging makakatulong sa akin. Ito na ang sa Dalu family na ulat para sa pagdedeklara ng bangkarota. Tinanggap na ito ng korte. Ang dapat mong gawin ngayon ay bumalik at ayusin ng mabuti ang katapusan ng pamilyang Lu at hindi yung nandito ka para humingi ng tawad sa akin. Sa pagitan nating dalawa, tapos na ang lahat at wala na tayong utang sa isa't isa. Wanwan? Nagmamakaawa ako sa iyo? Nagmamakaawa akong tulungan mo ako. Maaari ba? Alam kong may kakayahan ka. Ikaw lang ang makakatulong sa Dalu family. Sama ko sa iyo? Sana ay tulungan mo ako. Pakiusap? Bakit naman kita tutulungan? Ikaw lang ang makakatulong kay Dalu family. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nagmamakaawa ako. Sige na. Bakit naman kita tutulungan? Kung narito na si Dalu family sa sitwasyong ito, kasalanan nyo iyan. Iyan ang pinili nyong landas. Kaya dapat nyo ring harapin ang bunga nito. Kung hindi ka pa aalis, tatawag na ako ng guard. Wanwan. Sige na, pakiusap. Huwag ka namang maging ganito kalupit.
Sige. Aalis na ako. Walang problema. Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ako. Ma, sinubukan ko na po ang lahat. Sa opisina ni Jiang Wan, matagal po akong nakaluhod. Pero sadyang matigas ang loob niya, hindi lang dahil sa ayaw niyang magpatawad, kundi ayaw rin niyang tulungan ang The Lu family. Wala kang silbi. Wala ka talagang silbi. Kahit ang maliit na bagay na ito ay hindi mo man lang magawa. Sa loob ng maraming taon na pinalaki kita. Wala kang silbi. Kahit itong simpleng bagay ay hindi mo magawa. Inalagaan kita ng maraming taon para lang ba lumabas at lumuhod at ipahiya ako. Masyadong malambot ang puso ni Jiang Wan. Nakakatawa talaga. Mukhang natuliro ka na sa ginawa niya sa iyo. Ma, anong gagawin natin ngayon? Malulugi na ang The Lu family sa lalong madaling panahon. Kung ayaw akong tulungan ni Jiang Wan, ibig sabihin ay katapusan na ng The Lu family natin? Anong magagawa natin? Ano pa bang pwedeng gawin? Si Jiang Wan, akala mo kung sinong magaling? 1 taon na kayong kasal, dapat kalahati ng mga ari-arian niya ay sa iyo. Maghintay ka lang, pupunta ako doon ngayon din. Hindi ako naniniwala na kaya niya tayong kontrolin lahat. Anong ginagawa niyo na naman dito? Jiang Wan, akala mo ba dahil ikaw ang presidente ng Huan Tu ay nakahihigit ka na? 1 taon na rin kayong kasal ni Zeyan. Jiang Wan, akala mo ba dahil ikaw ang boss ng Huan Tu ay magaling ka na? 1 taon na kayong kasal ni Zeyan, di ba? Sakaling maghiwalay kayo, ang mga ari-ari ang nakuha habang kasal ay dapat mapunta ang kalahati kay Zeyan. Pinamahalaan mo ang Huan Tu habang kasal kayo? Kaya kabilang iyon sa inyong conjugal property. At may kalahati roon si Zeyan. Pati na rin ang iyong mga real estate at ang mga ipon mo sa bangko basta't nakuha habang kasal ay may kalahati si Zeyan doon. Ngayong araw, kailangang ilabas mo na ang lahat sa amin. Kung hindi ay ididirekta kita sa korte, ididimanda kita. Ididimanda kita sa pagtatago ng inyong conjugal property. Jiang Wan, tama ang nanay ko. 1 taon na tayong kasal. Ang mga ari-ariang ito, ang kalahati ay pagmamayari ko. Kapag ibinigay mo iyan sa akin, hindi ko na kailangang hingin ang tulong mo para sa The Lu family. Ako na mismo ang aayos nito. Una sa lahat, ang Huan Tu ay hinawakan ko na bago pa tayo ikasal. Ang lahat ng shares at mga ari-arian nito ay dumaan sa prenup property notarization. Wala kayong pakialam dito. At hindi ito kabilang sa conjugal property. At lalong hindi ito pag-aari ng mag-asawa. Ang nakasulat sa kasunduan sa diborsyo ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Kusa kong isinuko ang lahat ng mga ari-arian namin at umalis ako nang walang kinuha kahit ano. Ngayon kayo pa itong bumabalik para habulin ang mga ari-arian ko. Talagang nakakatawa kayo. Kung gusto nyo akong idemanda sa korte, itodo nyo lang, haharapin ko kayo hanggang huli. Paano itong nangyari? Bakit ito naging ari-arian bago ang kasal? Bakit nagkaganito ito? Nung una ay itinago ko ang tunay kong pagkakakilanlan nang pakasalan ko si Lu Zeyan dahil gusto ko lang naman mabuhay ng simple bilang normal na tao. Hindi ko akalain na ganito pala kayo kaganid. Pati ngayong hiwalay na tayo ay naparito pa kayo para hiningi ang mga ari-arian ko. Kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka. Huwag ka nang magpahiya pa rito. Jiang Wan, ikaw, huwag mong isipin na masasarili mo iyan. Kahit hindi kita mademanda sa korte, gagawa pa rin ako ng ibang paraan para ang kalahati na dapat ay para kay Zeyan ay maibalik mo sa akin. Madam, matuto ka sanang rumespeto. Opisina ito ni President Jiang at hindi ito lugar para magwala kayo. Kung hindi pa kayo kusa na lalabas, tatawag na ako agad sa 911. At kapag nangyari iyon, huwag nyo kaming sisisihin kung maging malupit kami. Hello? President Gu, tungkol ba ito sa kasunduan ng pagpapakasal kay Pamilya Gu? Sabi ko na nga ba na bagay ang The Lin family at Pamilya Gu. Kanselado na ang kasunduan. Paano nangyari iyon? Hindi ba't nagkasundo na tayo bago ito sa pagpapakasal para sa negosyo? Bakit biglang nakansela? Nagkaroon ang The Lin family ng malaking kakulangan sa pondo, Miss Lin. Kaming sa Pamilya Gu ay hindi mga tanga. Uy, sandali. Ano nang gagawin ko ngayon? Kung wala ang tulong ng Pamilya Gu,
ang daloy ng pondo ng Dalin family ay baka tuluyan ng maputol. Lahat ng mga proyekto, lahat ng mga utang, kung wala ng pondong darating, siguradong tapos na ang Dalin family. Hindi maaari. Hindi ko hahayaang matapos na lang ang Dalin family. Sa ngayon, ang tanging makakatulong sa akin ay walang iba kundi si Jiang Wan. Tama. Pupuntahan ko siya. Magmamakaawa ako sa kanya. Kahit nahamakin pa niya ako, kahit na kailangan ko pang ibaba ang aking puri, kailangang matulungan niya ang Dalin family. Sister Wanwan, mali ako dati. Hindi ko dapat kasama si Luzean na nagplanong tradering ka. Nalinlang lang din ako sa kaniya. Alam ko pong mapagkumbaba kayo, huwag niyo na po sanang ipaghiganti ang ginawa ko. Sister Wanwan, ito ang plano para sa pagtutulungan ng Dalin Family Company. Isang panukala sa kooperasyon, gusto naming makipagsundo sa Huantu. Kami sa Dalin Family ay maraming magagandang proyekto na siguradong makapagbibigay sa Huantu ng napakalaking kita. Sister Wanwan, alam ko pong napakahusay niyo at may talas ng paningin. Totoong gusto ko pong makipagtulungan sa inyo at gustong magsilbi para sa Huantu. Basta't makipagtulungan kayo sa Dalin Family, agad-agad akong puputol ng ugnayan kay Luzean. Hindi na muling makikipagkita sa kaniya at pwede pa akong tumulong sa inyo para parusahan siya. Gagawin ko po ang kahit anong iutos nyo. Miss Lin, napakaganda ng ginawa mong plano. Miss Lin, maayos naman ang pagkagawa ng iyong business plan. Ngunit ang Lin Group ay matagal nang malapit sa bangkarota. Kaya lumapit ka sa akin ngayon para makipagtulungan, para lamang utusan ang Huantu na bayaran ang lahat ng pagkakautang ng inyong Dalin family. Anong pinagkaiba nito sa pakikipagsabuatan mo kay Luzean dati? Para lokohin ako sa aking pondo? Sister Wanwan, hindi ganyan iyon. Kaming mga nasa Dalin family ay humaharap lang sa kaunting pagsubok. Basta handang tumulong ang Huantu sa amin, siguradong agad ding aayos ang aming daloy ng pondo. Hindi na kailangan ng paliwanag. Matagal ko nang ipinacheck ang tunay na lagay ng pamilya nyo. Lubog na kayo sa utang at malapit na kayong mawalan ng lahat. Noon ay sinubukan mong gamitin si Luzean para mapalapit sa Huantu. Ngayong wala na si Luzean, direkta mo naman akong kinakapitan. Ang galing mo talagang bumalimbing. Halatang sanay na sanay ka na sa gawaing iyan. Ang Huantu ko, sa pagpili ng katuwang sa negosyo, ay naghahanap ng katapatan at kakayahan. Pero kayo sa Dalin family, parehong wala kayong kakayahan at wala ring katapatan. Kayo sa Dalin family, wala nang ang galing, wala pang katapatan. Gusto nyo pa ring makipagtulungan sa akin? Miss Lin, mas mabuting bumalik ka na lang ngayon at pag-isipan mong mabuti kung paano palalakarin ng maayos ang kumpanya nyo. Imbis na palagi kang umaasa at kumakapit sa ibang tao. Huwag ka nang babalik dito sa Huantu Group. Ayaw na kitang makita. At lalong ayaw ko nang sa Dalin family ay may anumang ugnayan pa. Luzean, halika sa Huantu. Nakasalalay sa araw na ito. Kung makakaligtas ba ang pamilya niyo o hindi. Luzean, napakabulag ko talaga. Para makipagsabuatan sa'yo laban kay Sister Wanwan. Wala kang silbi. Hindi mo na nga mapatakbo ang kumpanya mo. Nakuha mo pang pag-interesa ng pera ni Sister Wanwan. Simula ngayon, hindi na ako muling makikipag-ugnayan sa iyo. Isa ka lang walang silbi. Hindi mo man lang mapatakbo ng maayos ang kumpanya mo, tapos nagawa mo pang pagnakawan ng pera ni Wanwan. Mula ngayon, hindi na ako muling makikipag-ugnayan sa iyo. Lin Weiwei, ikaw ang nag-utos sa akin na lokohin si Jiang Wan. Tapos ngayon, baliktad na ang lahat. Ngayong gusto mo nang lumayo, hindi mangyayari iyan. Wanwan, alam kong nagkamali ako. Noon, si Lin Weiwei ang nagtulak sa akin na lokohin ka. Ngunit ngayon ay ganap na kaming putol ang koneksyon. Mula ngayon, hindi na ako makikipagkita o kakausap pa sa kanya. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kahit alang-alang na lang sa ating pinagsamahan, patawarin mo ako kahit minsan lang. Ate Wanwan, ako ang may kasalanan ng lahat. Ako ang nagbalak na makuha ang pera ng Huantu. Huwag ninyong sisihin si Zeyan. Ako na lang po ang sisihin ninyo. Ano ba ang tingin nyo rito?
Isa itong circus. Ate Wanwan, alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Kung gusto ninyong mag-akto ng ganyan, hindi ako magdadalawang isip na ipadala kayo para umarte sa mga short drama. Luzean, ang tagumpay ay nakasalalay sa araw na ito. Hinding-hindi ko hahayaang sumaya si Jiang Wan. Jiang Wan, nagawa mo pang magpadala ng tao para sundan ako? May kasama pa itong recording. Ayoko na kasing patuloy na maisahan ng grupong ito ng mga pakialamero. Lumayas na kayo dito. Ayoko na kayong makita pa muli. Kung hindi, ay ibibigay ko ang ebidensya ng sabuatan ninyong dalawa laban sa akin. Sa hukuman. Hindi maaari. Salit-salitan ba kayong lahat sa akin? Kailan ba ito matatapos? Jiangwan, kapag hindi mo tinulungan si Zeyan ngayon at hindi mo ibinalik ang ari-arian sa akin, ay hindi talaga ako aalis dito sa kinauupuan ko. Hi! Jiangwan, kapag hindi mo tinulungan si Zeyan ngayon at hindi mo binalik sa akin ang mga ari-arian, dito lang ako uupo maghapon. Sige, tingnan ko lang kung paano ka makakapagtrabaho at kung paano mo haharapin ang mga kliyente mo. Sinasabi ko sa iyo, hindi kakayanin ng katawan ng nanay ko ang ganitong gulo. Kapag may nangyaring masama sa kanya dahil sa galit, pagsisihan mo ito. Kapag hindi ka pumayag ngayon, mananatili kami rito at hindi aalis. Tingnan ko lang kung paano ka maging CEO. Ipaalam natin sa lahat na wala kang galang sa biyanan mo. Tingnan natin kung paano patatakbo ang negosyo ng Huantu. Magpapa-press conference pa ako, ipapaalam ko sa lahat na wala kang puso kahit mayaman ka, na tinalikuran mo ang dati mong asawa at itinago mo ang mga ari-arian, sisirain ko ang reputasyon mo. Maupo kayo kung gusto nyo, harangan nyo ang pinto kung gusto nyo, at mag-post din kayo sa internet. Ang dangal ni Huantu Group ay hindi lang basta sa mga salitang madaling masisira. Pero dahil sa paggawa nyo ng kwento at paninira sa akin, at sa pagsira sa dangal ko, maaari ko kayong kasuhan ng libel. Dahil gumawa kayo ng chismis at nanira sa akin, sinira nyo ang aking reputasyon, maaari ko kayong sampahan ng kasong paninirang puri at hahayaan ko kayong managot sa batas. Ang lahat ng sinabi nyo kanina ay nai-record ko na lahat. Kung magpapatuloy pa kayo sa panggugulo, tatawag ako ng pulis at hahayaan ko ang 911 na asikasuhin kayo. Huwag mo akong takutin gamit ang pulis. Hindi ako naniniwala na kaya mo talaga kaming kasuhan. Ma, tumigil na po kayo. Umalis na muna tayo. Hindi pa ba kayo aalis? Bahala kayo sa gusto nyo. Xiao Chen, asikasuhin mo sila ng maigi. Lolo Jiang, parang awa nyo na po. Magpakita kayo ng habag, Lolo Jiang. Tulungan nyo po ang aming Zeyan. Jiangwan, siya po ang inyong sariling apo. Di po kayo dapat maging ganito kalupit sa kanya. Huwag nyo kaming talikuran sa oras ng pangangailangan. Kapag bumagsak ang aming The Lu family, ay mawawala na rin ang aming Zeyan. Lolo Jiang, alam kong nagkamali ako. Kapag bumagsak ang The Lu family, siguradong mawawala na si Zeyan. Lolo Jiang, alam ko pong nagkamali ako. Patawad po dahil nasaktan ko si Wanwan. Hindi ko dapat siya nilinlang. Alalahanin niyo naman po, naging mag-asawa rin po kami ni Wanwan. Lahat ay kasalanan ko. Magiging mas mabuti na po ako sa kanya simula ngayon. Pwede niyo po ba siyang pakiusapan na tulungan ako? Siya lang ang tanging makakatulong sa akin. Magbabago na po ako ng buhay at pagbabayarin ko ng maayos kayong dalawa sa kabutihan niyo. Ang ugali ng apo ko, ang pinakakabisado ko. Hindi dahil sa matigas ang puso niya, kundi dahil sobra na ang ginawa niyo. Pinakasalan ka niya nang hindi niya sinasabi ang tunay niyang pagkatao at alam niyo sa mga sarili niyo kung gaano siya nagdusa sa inyo. Lolo, magbabago po ako? Talagang magbabago na po ako. Ang sinasapit ngayon ng The Lu family ay dahil na rin sa sarili ninyong kagagawan, kaya huwag niyo itong isisi sa iba. Hinding-hindi ka tutulungan ng pamilyang Jiang at wala kaming balak na tulungan ka. Ilang ulit ninyong ginamit si Wanwan ng gulo at nanira kayo, pati na rin ang paggawa ng peking ebidensya. Akala nyo ba ay ganoon na lang kadaling apihin ang pamilyang Jiang? Simula ngayong araw,
huwag na huwag kayong tatapak muli sa pamilyang Jiang o kahit sa Huantu. Kung hindi, uutusan ko ang mga guard na itapon kayo palabas dito. Kundi, tatawag ako ng security para kalad ka rin kayo palabas. Naku, Lolo Jiang, wag naman po kayong maging ganyan kalupit. Presidente si Wanwan ng Huantu, isang pitik lang niya. Mabubuhay muli ang aming Zeyan. Lolo, wag na kayong makipag-usap sa kanila. Palayasin na po sila sa mga bodyguards. Huwag ka nang babalik dito. Ilang beses na kitang pinapaalis. Kung hindi ka napapagod, ako, pagod na sa'yo. Wanwan, patawarin mo na kami sa pagkakataong ito. Pakiusap. Lolo Jiang, nagmamakaawa ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, please. Wanwan, magaling ang ginawa mo, ganyan dapat. Sa mga taong abusado, hindi dapat tayo nagpapalambot ng puso. Lolo, alam ko po, hinding-hindi ko na sila hahayaang manggulo sa buhay at trabaho ko. Sige, mabuti. Sabihin mo na ang dapat mong sabihin. Kung wala ay umalis ka na. Wanwan, alam kong hindi mo ako gustong tulungan at hindi ko na rin inaasahan ang tulong mo. Gusto ko lang makahanap ng trabaho sa Huantu, kahit anong klaseng trabaho. Bilang guard, janitor o kahit assistant ay ayos lang. Gusto ko lang talagang magtrabaho ng maayos para makabayad ng utang at matulungan ng nanay ko. Alam kong dati ay masyado akong mapagmataas na hindi ko pinahalagahan ang mayroon ako dahil nabulag ako ng pera at marami akong nagawang maling bagay sa iyo. Ngayon ay gusto ko ng magbagong buhay at magtrabaho ng marangal. Anong trabaho ang gusto mo? Gusto kong magtrabaho sa Huantu para makabawi sa iyo ng malapitan at para kapag may kailangan kang tulong ay maaari kitang matulungan agad. Wanwan, nakikiusap ako. Sana ay bigyan mo pa ako ng isang pagkakataong magbago. Luzeyan, napakagaling mo talagang magplano. Hindi ka talaga magbabagong buhay, kundi gusto mo lang manatili sa Huantu para makalapit sa akin at humanap ng tsansang nakawin ang pondo ng Huantu. Hindi naman dahil sa gusto mong magbagong buhay, kundi dahil gusto mong manatili sa Huantu para humanap ng pagkakataon na mapalapit sa akin at pagkatapos ay gagawa ka ng paraan para nakawin ang pondo ng Huantu o kaya naman ay hintayin na lumambot ang puso ko para tulungan kang buhayin muli ang The Lu family, hindi ba? Hindi po totoo iyan, Wanwan. Gusto ko po talagang magsisi sa lahat ng nagawa ko. Kahit imbestigahan niyo pa po ang background ko, handa po akong magsimula sa pinakamababang posisyon. Hindi ko po kailangan ng sweldo basta't may pagkain at matitirhan lang po ako. Bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon na magbagong buhay, pakiusap po. Hindi kailangan ng Huantu ng tulad mo na puno ng panlilinlang at walang isang salitang empleyado. Jiangwan, bakit hindi niyo po ako mabigyan ng kahit isang pagkakataon? Wala na po akong matakbuhan. Pilit niyo po ba talaga akong itataboy hanggang dulo? Ibinaba ko na ang lahat ng dangal ko para magmakaawa sa inyo? Ano pa bang gusto ninyo? Hindi kita itinataboy dahil ikaw mismo ang nagtulak sa sarili mo sa dulo. Mula noong hindi mo pinahalagahan ang tiwalang ibinigay ko at noong niloko mo ako, tapos na ang lahat para sa iyo. Paalisin siya. Wala ang mga guard ngayon, kaya ako na ang magpapalayas sa iyo. Wanwan, Alis. ganyan na ba talaga katigas ang puso nyo? Kahit isang pagkakataon na magbago, hindi nyo man lang maibigay sa akin? Sister Wanwan, nandito ako ngayon dahil gusto kong isumbong si Luzeyan. Hindi lang siya nanguha ng pera sa iyo gamit ang peking ebidensya. Plano rin niyang palihim na ilipat ang lahat ng ari-arian ng The Lu family. Isisi ang lahat ng problema sa mga supplier at bangko. Tignan mo, ito ang records ng pakikipag-usap niya sa iba. At isa pa, balak din niyang palihim na ibenta ang mga kagamitan ng The Lu family upang tumakas dala ang pera patungong ibang bansa na wala man lang pakialam kung ano ang mangyayari sa mga supplier. Hindi ko na talaga kayang sikmuraan ang ginagawa niya, kaya pumunta ako rito para isumbong siya. Pumunta ka rito para magsumbong. Ano ang iyong layunin? Gusto ko pong humingi ng tawad. Alam ko na nagkamali ako noon. Tsaka, gusto ko lang talagang isalba ang kumpanya ko. Wala akong planong saktan ka. Matutulungan kita, pero hindi ito libre. Sa pamamagitan ng pamumuhunan, ang Huantu ay magmamay-ari sa kumpanyang The Lin family ng 51%. Ikaw pa rin ang mamamahala sa The Lin family, pero ang lahat ng desisyon sa negosyo ay kailangang sumunod sa mga patakaran ng Huantu. Handa ka ba? Opo, handa ako. Gagawin ko ang lahat. Basta't maisalba ang The Lin family, at basta't bigyan mo ako ng pagkakataong magbago, gagawin ko ang anumang iutos mo. Sisiguraduhin kong susunod ako ng maigi sa mga patakaran ng Huantu. Handa akong gawin ang lahat. Basta't mailigtas ang The Lin family, at basta't bigyan mo ako ng isa pang pagkakataong magbago, kahit ano ay gagawin ko. Susundin ko ng maigi ang mga patakaran ng Huantu, at patatakbuhin ng maayos ang The Lin family.
Talagang magbabago na ako. Tutulungan kita, hindi dahil pinatawad na kita o dahil naawa ako, kundi dahil nakikita ko sa kumpanya niyo na The Lin Family ang ilang mga proyekto na may magandang kinabukasan at sulit na investan. Bilang tao, dapat ay may prinsipyo ka. Huwag kang pumanig kung saan ang paborable, huwag kang maging parang balimbing na sumasabay lang sa agos. Ang taong ganyan ay hinding-hindi magtatagumpay at kahit papansamantala kang makinabang, kalaunan ay mawawala rin ang lahat. Walang bagay na nakukuha ng walang paghihirap, tanging ang sarili mong kakayahan ang mapagkakatiwalaan mo. Ito ang tanging magbibigay sa iyo ng tunay na matibay na pundasyon. Sister Wanwan, mula ngayon ay magiging matapat na ako. Hindi na ako gagamit ng mga tusong pakaliwa. Paghuhusayin ko ang aking kakayahan, patatakbuhin ko ng maayos ang kumpanyang The Lin Family. Hindi ko sasayangin ang binigay mong pagkakataon at hindi ko rin bibiguin ang sarili ko. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong binigay mo sa akin at hindi ko rin bibiguin ang sarili ko. Salamat, Sister Wanwan. Maraming salamat talaga sa iyo. Xiao Chen, pakidala rito ang mga nakahandang dokumento. Tingnan mo ito. Ang mga tuntunin sa kontratang ito ay nakasulat ng malinaw, wala itong anumang pandaraya. Kung kumpirmado ng walang problema, pumirma ka na riyan. Pagkatapos mong pumirma, koponan ni Juan Tu bukas ng umaga, pupunta na sa kumpanya ni The Lin Family. Sister Wanwan, maraming salamat sa iyo. Tinitiyak ko sa iyo na palalakarin ko ng maayos ang kumpanya ni The Lin Family. Hinding-hindi ko bibiguin ang tiwala mo sa akin. Sige, pumunta ka na. Maghanda kang mabuti. Bukas, ang koponan ni Juan Tu ay darating doon sa tamang oras. Kung may anumang problema, hayaan mong tulungan ka ni Xiao Chen. Opo. Xiao Chen, ang mga bodyguard ni Juan Tu Group ba ay walang mga silbi? Bakit hinayaan nyo na naman siyang makapasok dito? President Jiang, pasensya na po. Tatawag na po ako ng tao ngayon din. President Jiang, patawad po. Tatawag na po ako ng tao ngayon din. Ngayon lang ako nakakita ng ex-husband na bumabati sa ex-wife niya para sa bagong taon. Anong klaseng palabas to? Nagkasakit ang nanay ko. Nasa ospital siya at kailangan ng pera para sa operasyon. Sabi ng doktor, kapag hindi siya naoperahan agad, maaring mawala na siya sa atin. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nakikiusap ako, pahiram muna ng pambayad sa operasyon. Pakiusap, siguradong babayaran kita balang araw. Tingnan mo, itong appointment proof na to, nakasulat dito na 200,000 dolyar ang bayad sa operasyon. Wala na talaga akong pera ngayon. Kahit pambayad sa upa ng bahay, hindi ko na kaya. Nagmamakaawa ako, pakiusap, tulungan mo ako. Ikaw lang ang makakapagsalba sa nanay ko. Alam kong may nagawa akong mali sa'yo noon. Pero walang kasalanan ng nanay ko. Kahit anong sama niya noon, siya pa rin ang nanay ko. Hindi ko kayang tumingin na lang habang unti-unti siyang nawawala sa akin. Juan, samo ko sa'yo, nakikiusap ako, pahiram ng 200,000 dolyar. Huwag kang mag-alala, kahit maging katulong mo pa ako sa lahat ng bagay, babayaran at babayaran kita. Xiao Chen, tawagan mo agad ang ospital na iyan. Xiao Chen, tawagan mo agad ang ospital na ito at i-check ang diagnostic certificate pati ang records nila. Opo, President Jiang. President Jiang, na-verify na po ang lahat. Totoong may malubhang sakit si Sumeilan, kailangang operahan at naglabas na ang ospital ng notice para sa bayad. Ang 200,000 dolyar na ito ay utang mo sa akin. Hindi ito regalo. Kailangang gumawa ka ng kasulatan ng utang. Tinutulungan kita. Hindi dahil sa pinagsamahan natin noon, kundi dahil mahalaga ang buhay ng tao. Ayaw kong makita na may isang buhay na mawala nang dahil lang sa kawalan ng pera. Salamat sa iyo. Salamat, Juan. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng kasulatan ng utang at babayaran kita. Sana,
Totoo nang alam mo ang pagkakamali mo sa pagkakataong ito at hindi ito isa na namang panlilin lang. Wanwan, salamat sa 200,000 dolyar na pinahiram mo sa akin noon. Kakaayos lang niya at kailangan pa ng 500,000 dolyar para sa paggaling niya. Wala talaga akong ganoon kalaking pera. Maari bang humiram pa ng 500,000 dolyar? Huwag kang mag-alala, ngayong beses, ibabalik ko ito sa iyo pati ang tubo. Luzayan, pinahiram kita ng 200,000 dolyar dahil buhay ang nakataya. Sa halip na magpasalamat ka, abusado ka pa, at ngayon ay nanghihiram ka ng 500,000 dolyar. Sa tingin mo ba, ay ganoon ako kadaling lokohin? Wanwan, hindi talaga kita niloloko. Kailangan talaga ni nanay ng pambayad sa paggaling niya, ang mga kasunod na therapy at gamot ay kailangan lahat ng pera. Kailangan talaga ng mama ko ng pambayad sa rehabilitasyon at pati na rin para sa mga susunod na therapy, mga gamot, kailangan gumastos ng pera sa lahat ng iyon. Wala na akong ibang mapuntahan kaya lumapit ako sa iyo. Ipinapangako ko sa iyo, hihiram lang ako ngayon ng 500,000 dolyar at hindi na ako kailanman magbabanggit pa sa iyo ng anuman tungkol sa pera. Kapag nagkapera na ako, babayaran kita agad sa lalong madaling panahon. Kahit itong kasulatan ng utang mong 200,000 dolyar, hindi mo pa nababayaran. Pagkatapos ay hihiram ka ulit ng 500,000 dolyar. Paano mo masisiguro na mababayaran mo iyan? Wala kang pera ngayon, walang trabaho, walang mga ari-arian. Paano mo ako babayaran? Ako, sa hinaharap, maghahanap ako ng trabaho at kikita rin ng pera. Tinitiyak ko na maibabalik ko rin ang perang ito sa iyo. Hindi na ako muling magpapahiram sa iyo kahit isang sentimo. Tungkol sa pangrehabilitasyon ng mama mo, ikaw na ang humanap ng paraan para dyan. Magtrabaho ka o manghiram sa iba, problema mo na ang lahat ng iyan at wala na akong kinalaman doon. Ang tulungan kita noong una ay dahil sa pinagsamahan natin at ang hindi kita tulungan ngayon ay karapatan ko. Jiangwan, napakawalang puso mo talaga. Kakatapos lang maoperahan ng nanay ko, pero wala kang balak tumulong? Hihiram ako sa iyo ng 200,000 dolyar. Ano naman ang masama doon? Talagang kinakaawaan mo lang ako. Sinasabi ko sa iyo, hindi ko kailangan ng awa mo. Ang mga taong kaawa-awa ay may dahilan kung bakit nakakainis. Dahil sa iyo, lahat ng ito ay dahil sa iyo. Noon natulungan mo ako ng isang beses, bakit hindi mo magawa sa ikalawang pagkakataon? Kung talagang tinulungan mo lang ako noon, hindi sana ako humantong sa ganitong kalagayan. President Jiang, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Luzayan ay ang dating asawa mo. At dahil naging mag-asawa naman kayo, dapat ikaw na ang magbayad ng mga utang niya. Nabalitaan ko rin na pinahiram mo siya ng 200,000 dolyar. Dahil naging mag-asawa naman kayo noon, ang mga utang niya, dapat ay tulungan mo siyang bayaran. Nabalitaan ko rin na pinahiram mo siya ng 200,000 dolyar. Dahil niligtas mo na siya ng minsan, ituloy-tuloy mo na ang pagliligtas sa kanya. President Wang, naiintindihan ko ang pakiramdam mo na gusto mo nang mabawi ang pautang mo, pero pakiusap, linawin natin, matagal na kaming annulled at hiwalay. Wala na kaming anumang legal na ugnayan. Ang mga utang niya ay walang kinalaman sa akin, at wala akong obligasyon na bayaran iyon para sa kanya. President Jiang, maliit na negosyante lang kami, ang perang pinaghirapan naming ipunin. Ay narito na lahat, dahil may pera ka naman, bayaran mo na ito. Wanwan, kung natulungan mo ako noong una, matutulungan mo ulit ako sa pangalawang pagkakataon, di ba? Pinahiram ko siya ng 200,000 dolyar noon, dahil sa pinagsamahan namin, para bigyan siya ng pagkakataon, na magbago at itama ang kanyang buhay. Huwag kang mag-alala, tungkol sa usapin ng utang, ang korte na ang magdedesisyon ng patas, at siguradong mabibigyan ka ng kasiyasyang resulta. Lu Zeyan, sa kinalalagyan mo ngayon, hindi ako ang sumira sa iyo, kundi ikaw mismo ang sumira sa sarili mo. Ibigay niyo siya kay President Wang at hayaang dalhin siya ni President Wang sa korte upang resolbahin ito ayon sa batas. Tungkol naman sa mga susunod na problema, hayaan si Xiao Chen na tumulong sa pag-asikaso nito. Tara,
Sumama ka sa akin sa korte. Dapat mong ibalik ang pera ko ngayong araw. Jiang Wan, galit ako sa iyo. Alam kong kaya mo akong tulungan, pero tumanggi ka. Sinira mo ang lahat sa akin. Hindi kita tatantanan hanggang sa huli. Tara na. Araw-araw kang pumupunta rito sa akin. Para ka na bang nagtatrabaho dito? Kung may kailangan ka, sabihin mo agad. Kung wala naman ay umalis ka na. Huwag kang humarang sa pinto at makaabala sa trabaho ko. Ang bahay, ang mga sasakyan, lahat ay naibenta na para lang mabayaran ang mga utang. Ngayon, wala na akong kahit ano. Ang bahay, pati na ang mga kotse ay naibenta na lahat, pambayad sa mga utang. Wala na akong kahit ano ngayon. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano ako naging gago. Kahit kailan hindi kita pinahalagahan. Lagi kitang minumura at niloloko. Kami ni Lin Weiwei ay hindi dapat nagsabuatan para lokohin ka. Ngayon, talagang nagsisisi na ako. Sobra-sobra ang pagsisisi ko. Siniwak mo ang pagkakataon na mag-aral sa ibang bansa at pinili mong magpakasal sa akin ng palihim. Nung may sakit ako, hindi ka umalis sa tabi ko para alagaan ako. Natatandaan ko pa lahat ng iyon. Pero nabulag ako. Sa pansariling interes, hindi ko pinahalagahan ang kabutihan mo at patuloy itong binaliwala. Ngayon ko lang napagtanto na ikaw pala. Na ikaw ang tanging totoong nagmalasakit sa akin. Pero ako mismo ang nagpalayo sa iyo. Sinira ko ang sarili kong buhay. At sinira ko rin ang ating relasyon. Gusto ko lang sabihin na patawad sa lahat. Gusto ko lang sabihin na humihingi ako ng tawad sa iyo. Huli na para humingi ka pa ng tawad ngayon. Kapag nagawa mo na ang isang bagay, hindi na ito kailanman mababawi pa. At ang mga damdamin na minsan mo nang pinakawalan ay hindi na muling babalik kailanman. Ang pagsisisi mo ngayon ay dahil lang wala ka na talagang mapupuntahan, kaya mo lang ako naisipang balikan. President Jiang, kailangan po bang palabasin ko na siya? Hayaan mo siyang umiyak hanggang sa kusa siyang umalis. Wanwan, alam na ni Mama na mali siya. Nagkasakit ng malubha ang iyong ina. At doon ko napagtanto ang lahat. Maling-mali si Mama na hindi niya agad nakita ang tunay mong halaga. Hindi ko dapat minaliit ang pinanggalingan mo? At lalong hindi dapat naging mapanakit sa iyo. Zeyan, bata pa ako noon at walang alam, nasilaw siya sa pera at pansariling interes. Kaya marami siyang nagawang kasalanan sa iyo. Pero, nagbago na siya ngayon. Kaming mag-ina, simula ngayon, hindi ka na muling gagamitin at hindi na rin namin guguluhin pa ang buhay mo. Wanwan, alam kong nagkamali ako. Hindi ako umaasa na mapatawad mo ako ngayon. Lalong hindi na ako umaasang magkakabalikan tayo. Gusto ko lang marinig ang patawad mo para gumaan ng kaunti ang loob ko. Huwag mo nang ungkatin pa ang nakaraan. Mula ngayon, magsisikap na ako sa pagtatrabaho, mag-iipon pambayad ng utang, at aalagaan ng mabuti ang nanay ko. Hindi na ako muling mangangarap ng hindi totoo at hinding-hindi na muling manloloko ng iba. Mapapatawad ko kayo, pero hindi ibig sabihin yon ay makakalimutan ko ang sakit na dinulot nyo at hindi rin ibig sabihin na maaari tayong magsimula muli. Pinatatawad ko kayo. Dahil ayaw kong makulong ang sarili ko sa nakaraan nating galit, gusto ko nang bitawan ang lahat para makapagsimula ng sarili kong buhay. Pero tandaan ninyo, ang pagpapatawad ko ay hindi dahilan para manatili kayong lugmok, kundi dapat itong magsilbing lakas ninyo para magsimulang muli. Sa susunod, mamuhay na kayo ng maayos, ing tapat sa inyong pagkatao, huwag nang umasa o gumamit, lalong huwag nang manlamang ng ibang tao. Ang kumita gamit ang sariling pagsisikap ang siyang pinakaimportanteng bagay. Sige, Salamat sa iyo. Salamat talaga, Wanwan. magpapakabait na kami simula ngayon at hindi na kailanman gagawa ng mali. Ang pagbitaw ay pagpapalaya rin sa sarili.
President Jiang, ito ang report para sa kinita ng Huantu ngayong taon. Ang kita ng Huantu sa taong ito ay 3 beses ang itinaas kumpara noong nakaraang taon. Tagumpay rin tayong nakapasok sa merkado ng Europa at sa maraming kumpanya sa Europa ay nakabuo tayo ng pangmatagalang pakikipagtulungan. Lahat ng ito ay dahil sa inyo. Lolo, lahat ng ito ay resulta ng ating pagtutulungan. Wanwan, talagang malaki ka na. Ang iyong lolo ay ipinagmamalaki ka. Hindi mo lang napatunayan ang iyong halaga, kundi natutunan mo na ring bitawan ang galit at magpatawad sa iba. Iyan ang pinakaimportanting bagay sa lahat. Lolo, naintindihan ko na po. Na kaysa hayaang ikulong ako ng galit, mabuti pang iwanan ang lahat at mabuhay ng may pag-asa. Ang mga sakit ng nakaraan ay nagsilbi lamang na tuntungan sa aking paglago. Dahil dito ay naging mas matatag ako at naging mas matured. Mula sa pagiging isang housewife na nakatali sa kusina at sunod-sunuran sa gusto ng iba, hanggang sa maging isang matagumpay na Huantu CEO, napakahirap ng nilakbay ko. Maraming beses akong nasaktan at napagsamantalahan. Ngunit sa wakas ay naintindihan ko na, ang babae ay dapat umasa sa sarili niya. Dapat ay may sarili kang karera para magkaroon ng dignidad, para makuha ang respeto ng ibang tao, at para makamit ang tunay na kaligayahan. Ang tagumpay ng Huantu ngayon ay binuo nating lahat. Sa hinaharap ay magpapatuloy tayong magkasama upang gumawa ng mas marami pang tagumpay.